So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, meron pong nagaganap na plenary debate dyan sa House para nga po sa proposed budget ng Office of the Vice President for 2025. So, ngayon nga po, si Sara Duterte absent na naman mga minamahal, hindi na naman po dumalo. Well, alam naman natin no kung bakit hindi dadalo itong si Sara Duterte dahil unang-una ayaw niyang masunog na naman siya or maging viral na naman siya, mapahiya na naman siya. Dahil sino nga ba si Sara Duterte kung wala ang kanyang mga coaches, ang kanyang mga taga-turo sa likod niya kasi hindi naman yan kayang sumagot ng impromptu eh. So bago pa mangyari ang isang event, dapat pinag-aaralan na ni Sara yung mga sinasabi niya. I mean, bago mangyari ang isang event, pinag-aaralan na ni Sara Duterte ang kanyang mga sinasabi. At saka halata nyo naman, 'di ba, mga minamahal, na every time na tinatanong si Sara Duterte ng hindi niya napag-aralan, pabali-baliko yung yung kanyang sagot, bale-balentong siya to the point na tingnan nyo, nahuhuli mismo siya sa sarili niyang bunganga. So ngayon nga po guys, na absent itong si Sara Duterte, meron pong mga taong nagsagawa ng kilos protesta na kung saan gusto na nga po nilang i-abolish yung budget ni Sara Duterte, zero budget for the Office of the Vice President. So, impeach Sara sa madaling sabi. So, ngayon, meron akong ipapakita kasi gising na yung mamamayang Pilipino, mga minamahal. Galit na po sila sa ginagawang katarantaduhan ni Sara Duterte sa paglulustay niya ng pera, ng kaban, ng taong bayan, ng walang pakundanga. 'Di ba? Kumbaga, sa madaling sabi, itong ginagawa niya is parte po ng betrayal of public trust. And pasok po ito for impeachment offense. Kasi betrayal of public trust, di ba? Nanggagago ka, nanggagancho ka. Dapat yung graft and corruption din, mga minamahal eh. Kasi yung 125 million na paggasta niya na hindi niya nasagot ng maayos, pasok yun sa graft and corruption. So, impeachable offense din yun. So, dapat meron talagang maglakad dyan na kahit isa man lang na kongresista. And I think si former Senator Antonio Trillanes, mukhang ilalakad niya yan pag wala talagang maglakas loob na isang congressman na mag-file ng impeachment para dito kay Sara Duterte. Nakaabang na po dyan si former Senator Antonio Trillanes at siya daw po ang maghahain ng impeachment para dito kay Sara Duterte. So ngayon nga po, itong mga minamahal, ipanood ko sa inyo yung video kung saan meron pong nangyaring naganap na rally. Ipakita ko na lang dito i-play ko sa inyo. Ating lahat na nakakakita ng kilos protesta dito sa harapan ng House of Representatives, narito po ang iba't ibang grupo sa ilalim ng bagong Alyansang Makabayan upang muling singilin si Sara Duterte. Duterte! Tanggalin sa pwesto! Tanggalin sa pwesto! Sara Duterte! Ayaw kukunin, siya pa ang galit sa pinagtanong ng taong bayan. Tama. At dahil dito, malinaw po sa mga ulat ng COA, malinaw doon sa kanyang pagkakot ng kanyang opisina. Kasi ang kabila, dito nasa likod dito sa kabila. Ay tanggalin sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Tama. Ito po ay dahil sa betrayal Of public trust. Yan po mga minamahal, impeach Sara. So, ang mga nakalagay po sa kanilang mga mga card, wait lang, tingnan natin yung mga nakalagay mga minamahal. Isang kaibigan ng mga kurakot at dayuhan. Bayan muna. Tingnan nyo mga nakalagay dito. Impeach Sara Duterte. Yan yung nakalagay sa kanilang mga anong tawag dyan? Kartolina. Diba? Abolish confidential funds. Bayan muna. So, actually, lahat ng mga sinasabi ng bayan muna, totoo naman. 'Di ba? Isang kaibigan, kaibigan ng mga dayuhan, kaibigan ng mga kurakot, di umano. According yan sa bayan muna. Bakit kaibigan ng mga kurakot?
Kasi, if we will compare the budget ni Leni Robredo, diba, nung siya ay nanunungkulan sa Office of the Vice President, there is a huge difference between Leni and Sara in terms of budget. Kay Leni noon, 5 to 6 lang. 500 million, 600 million. And very productive yung Office of the Vice President. Napagkakasya yung pondong ganun lamang kaliit. Samantalang itong ating OVP ngayon, 2 billion. Ang dami pang ngawa. Diba? Tapos pag tinanong, para saan yung budget na yan, hindi niya kayang i-justify. Diba? Hindi kaya ni Sara Duterte i-justify kung para saan yung budget na yan. Ang ginagawa niya, double program. May programa yung DSWD, tapos magpaprograma din siya ng ganoon. Kaloka ang lola ninyo, ay. Di ba? Burial assistance, financial assistance, medical assistance. Bakit? Wala bang trabaho yung DOH? Bakit hindi ba gumagana yung function ng DSWD? Yung DOLE? Yung DepEd? Hindi ba nagpa-function na yan? So, mga minamahal, makikita nyo naman na ang pinaka-punto nito, gusto niya lamang talagang kumulimbat ng pera ng taong bayan. Di umano? Diba? Kasi pwede naman siya, kunyari, may humingi sa kanya, ma'am, sa Office of the Vice President, may humingi ng burial assistance. Pwede namang, kunyari, may budget yung DSWD, pero pwede ka namang humingi na lang sa DSWD ng sapat na pondo mo. Hindi yung bibigyan ka pa ng separate funds. Ano ka? Hello? Diba? Tapos yung isang kaibigan mong libro na ikaw yung author, kami yung pababayarin mo? Ang kapal naman ang mukha mo, baby. Saan mo nakukuha yung kakapalan ng mukha mo? Bakit sinabing impeach? Kasi betrayal of public trust yun, mga minamahal. Impeachable offense yun. Di ba betrayal of public trust yung ginagawa ni Sara Duterte? Kaya nga itong rally nila, support ako dyan. Kasi gising na yung Pilipino. Pero yung sa i-abolish yung confidential funds ni Sara Duterte, ano kasi sa akin mga minamahal pwede naman siyang bigyan ng budget, pero yung confidential funds dapat i-abolish na talaga yan. Pero ayoko na magkaroon ng zero budget yung OVP kasi kawawa naman yung mga totoong nagtatrabaho sa Office of the Vice President. 'Di ba? Kahit pa paano mga minamahal, may mga totoong tao pa din na nagtatrabaho diyan. So hindi pwedeng i-zero budget yung OVP. Kasi magmumukhang kawawa naman yung OVP, di ba? So, para sa akin, i-abolish na lang yung confidential funds niya. Kasi yung confidential funds, nung tinanong nga siya noon, 125 million confidential funds, saan ginamit? Tree planting. Sa transportation. Bakit? Yung tree planting at transportation, tapos yung pakain mo, confidential ba yun? Di ba, mga minamahal? Ano nga ba yung mga bagay na confidential? Yung mga confidential. Pakikipaglaban sa di ba? Sa bundok, pwede yun. Confidential yun. Yung mga laro ninyo, yung mga atake ninyo, yun, confidential yun. Pero yung tree planting, my goodness, kaloka. Tapos ang laki pa ng issue ni Sara Duterte sa feeding program. Bakit? 5.6 billion yun, tapos mga nabubulok na Nutribans, kulang-kulang na gatas, may mga insekto pesticide yung pinapakain. Buti nga walang na food poison ng mga bata Ay, grabe tong si Sara. Grabe. So, dapat mag-resign na to Kung hindi mag-resign, ipa-impeach tong itong hitad na to. Wala sa hulog, kaya ngayon ginagamit niya si Leni. Di ba? Kita nyo? Yung panggagamit niya kay Leni Robredo. Sinasabi ko sa inyo. Kawawa yung kakamping nito. Ginamit na nga nila si PBBM noon, tapos magpapagamit pa kayo sa mga Duterte. Ako, wag. Kaya tama si Sentry. Naniniwala ko kay Sentry. So, yun po mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.